Tulala ka dyan, wika ni Abby na kakauwi pa lang galing trabaho. Matapos kong binabaan ng tawag si Hunter ay paulit-ulit itong tumawag. Hindi ko sinagot ang last call niya kaya medyo nag-alala ako habang nakaupo sa sofa. Gabi na kasi at hindi ako makampante lalo na't ako siguro ang huling kausap niya. Wala, binalingan ko siya, maaga kayata ngayon. Anong maaga? Nagtatakang tanong niya habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Gabi na kaya ngayon, maaga lang ako nakasakay ng bus pero hindi na maaga ang gabi no. Akala ko magbabar ka pa. Napangiwi ako at napabuntong hininga. Kung ano-ano na lang ang tinatanong ko. Lou, natatawa niyang sinabi sabay bagsak sa sarili sa sofa. Noon yun, nagbago na ako ngayon. Kapag may okasyon lang syempre, ngumisi siya at ninuso ang kwarto ko. Tulog na si Theodore. Oo, sagot ko. Nakatulugan ang pag-iyak. Tumayo ako at nagtungo sa kusina. Nakahilera na ang mga kagamitan at mga sangkap para sa pagbi-bake. Magsisimula ka na, gulat niyang tanong. Timing na timing ang pag-uwi ko. Mapapanood kita. Oo, sisimulan ko na. Tsaka, bumili na rin ako ng box. Pinakita ko sa kanya ang sample ng packaging. Tsaka nagpagawa ako ng logo. Cupcake siya na may letter H na nakapatong. Inayos ko na ang apron ko at hairnet. Napangiti ako habang nakatingin sa notebook ko. Mga listahan ng mga flavors. Nako, siguradong masarap yan. Ako ang unang titikim, ha? Ngumiti siya sa akin at pumasok na sa kanyang kwarto. Napailing na lang ako at sinimulan ng gawin ang cupcake. May natapos na rin ako na i-bake ngunit hindi pa nalagyan ng icing. Kailangan na kailangan ko ang opinyon ni Abby ngayon dahil nasa sa kanya ang unang tikim. OMG! Tili ni Abby at napatalon-talon pa. Pinatikim ko kasi sa kanya ang unang niluto ko na chocolate cupcake na may vanilla sa gitna. Nakatingin lang ako sa kanya habang hinihintay ang kanyang sasabihin pero tanging thumbs up lang ang sinagot niya sa akin at kumuha ng isa pa. Ang sarap talaga, komento niya. Pa-order ako, sigurado ako na magugustuhan ito ng mga workmates ko. Grabe, hanggang ngayon, hindi pa rin pala nawala ang passion mo sa pagbi-bake. It's time to shine, hope. Napangiti ako at nagpatuloy na sa paglalagay ng icing sa cupcake. Tsaka, trip kong padalhan si Mommy. Alam mo na, kahit malayo kami sa isa't isa. Miss na miss ko na rin yun. Gusto ko nang umuwi sa amin, Bakit hindi ka umuwi? Tanong ko at binalingan siya. Malungkot niya akong tiningnan at mahinang ngumuya. Ayoko sa amin. Hindi ko maiwasan ang malungkot para sa kanya. Mayaman si Abby. Hindi mo akalain na anak siya ng mayaman na angkan dahil independent siya na tao. Ayaw niya kasing ipalanda ka ng mayaman na hindi naman sa kanya galing. Gusto niya magkapera na galing mismo sa kanya. Naalala ko na naman si Mama. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Ilang buwan na akong hindi nakapagpadala dahil naubos ang pera ko. Pero okay lang kaya siya? Kumain ba siya? Marami ikon gustong itanong pero alam ko na hindi ko magawang itanong iyon dahil palagi rin naman akong itataboy ni Mama. Ni minsan, hindi ko ramdam ang pagmamahal ni Mama sa akin. Akala ko kahit papaano ay may konting puwang ako sa puso niya dahil sa magandang pangalan ko pero halos isumpa ko ang sariling pangalan ko nang malaman ko na nurse ang nagpangalan sa akin. Paunti-unti, natanggap ko na rin ng buo na hindi ko talaga malalambot ang puso ni Mama. Pero umaasa pa rin ako na balang araw, nilangunan niya ako na may ngiti sa kanyang labi, hindi galit at salubong na kilay. Hoy, anong flavor ba want mo? Tanong ni Abby. May kausap siya sa kanyang cellphone habang kumakain sa cupcake na gawa ko. Nilingon niya ako sinenyasan na saglit lang. Tumango ako at sinilip ang cupcake sa oven. Talaga, napatingin ako kay Abby dahil sa lakas ng kanyang boses. Sige, sure balls yan. Huwag mong bawiin, ipapakuwalm kita. Banta niya sa kituwag bago binaba ang phone. Excited na lumapit sa akin si Abby at mahinang tumili. OMG, may first customer ka na. Maligaya niyang sambit. Kasi yung office mate ko, birthday ng anak niya bukas at need niya ang cupcake. Mabuti at tumawag siya sa akin kaya ikaw sinuggest ko. Umawang ang labi ko, pero baka hindi niya magustuhan ang lasa. Inirapan niya ako at umupo sa monoblock chair. Ito na naman si Miss Negativity. Magtiwala ka nga sa sarili mo. Masarap ang cupcake mo. Kahit ipapatikim ko pa ito sa kapitbahay, sure ako na masasarapan sila.
Napangiti ako at tumungo. Mabuti na lang at narito si Abby sa tabi ko. Isa siya sa mga taong nagpapalakas ng loob ko. Isa siya sa mga taong naniniwala sa akin. Nakapagtapos ako ng 12 dosenang cupcake at inilagay ko na siya sa box. Hindi ko pa rin akalain na may first buyer na ako at kinakabahan ako. Nilagyan ko talaga ng papel sa ibabaw ng box about sa customer's feedback. Need ko yun para alam ko kung ano ang dapat na ma-improve. Ako na ang magdadala niya sa opisina niya. Matulog na tayo, inaantok na ako, aniya sabay hikab. Mauna ka na, may tatapusin pa ako, sabay turo sa natirang icing. Tumango siya at pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. Napabuntong hininga ako at nilagyan ang isang cupcake na medyo pagod ng icing at tinikman. Napatungo-tango ako at kinuha ang notebook. Gagawa na naman ako ng bagong flavor. Tanging ilaw na lang sa kusina ang nakabukas dahil tulog na silang dalawa. Akmang magsusulat na sana ako ng panibagong cupcake recipes nang biglang tumunog ang phone ko. Napabuntong hininga ako at kinuha ang phone ko para tingnan kung sino ang tumatawag. Umawang ang labi ko at napatingin sa orasan. 10:00 na ng gabi. Bakit siya tumatawag sa gabi? Kinabahan ako. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba ang tawag o hindi. Nag-ring siya ng 2 beses bago ko sumagot. Hindi ako nagsalita at naghintay lang ng kanyang sasabihin. Pero kumunat ang noo ko at mas lalong umusbong ang kaba ko sa dibdib nang hindi boses ni Hunter ang narinig ko. Napatayo ako at biglang hindi mapakali. Hello po, ikaw po ba si baby? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Biglang namula ang pisngi ko narinig. Bakit? Iyon ba ang nakalagay sa contacts ni Hunter? Napakagat ako sa ibabang labi at pumikit. Yes, nahihiya at nauutol ko na sagot. Bakit? Ma'am, nakatulog po kasi si sir dito sa bar namin. Kaninang tanghali pa siya rito at dahil ikaw ang last na kituwag niya ay ikaw po ang kinontak namin. Pwede niyo po bang siyang sunduin dito sa bar? Malapit na po kasi kami magsasara. Sige po, napayuko ako. Sige, ma'am. Salamat po at sorry sa abala. Aniya bago binaba ang tawag. Nakaawang ang labi kong napaupo sa upuan. Sinapo ko ang dibdib ko sa kaba. Hindi ko maiwasan ang mag-alala para sa kanya dahil hindi mahilig si Hunter sa alak kaya nasisiguro ko na bumagsak siya. Agad-agad akong tumayo at nagmamadaling kinuha ang jacket tsaka lumabas. Mabuti at may bus pa sa ganitong oras kaya nakarating agad ako sa bar na next sa akin ng mama. Ma'am, ikaw po ba si baby? Inosenteng tanong sa akin ng lalaki na may dalang mop. Mas lalong namula ang pisngi ko sa hiya. Mabuti at wala silang masyadong ilaw kaya hindi nila malalaman na namumula na ako sa kahihiyan. Napayakap ako sa aking sarili at inilibot ang tingin sa buong bar. Nasaan po siya? Tanong ko. Nandoon po, sagot niya sabay turo sa isang madilim na parte. Kumirot ang puso ko nang makita ko si Hunter na nakatulog sa may lamesa. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mukha at nagkakalat sa harapan niya ang mga bote ng alak. Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo, Hunter? Pinigilan ko ang sarili ko na maiyak at tinapangan ang sarili na lumapit. Napasinghap ako nang makita ko nang malapitan ang kanyang mukha. Mas lalong sumikip ang dibdib ko sa nakita. Hunter. Mahina kong tinapik ang kanyang balikat. Hunter, gising. Gumalaw lang siya saglit at hindi bumangon. Umawang ang labi ko at niyugyug ang kanyang balikat. Hunter, gumising ka na. Magsasara na ang bar. Yes, daing niya. Humugot ako ng malalim na hininga at hinanap ang susi ng kotse niya. Alam ko na hindi siya makakauwi sa kanila at mas lalong hindi siya makakapag-drive. Baby, mahinang sambit niya at nagmulat ng mata. Napasinghap ako at napaatras. Pero nang mapagtanto ko na lasing siya ay nilakasan ko ang loob ko. Akin na ang susi mo, iuuwi na kita, sabi ko sabay lahad ng kamay. Pero nagulat ako nang bigla niyang hinila ang kamay ko tsaka hinatak papalapit sa kanya. Akmang ilalayo ko na sana ito sa kanya nang bigla niya itong hinahalik-halikan. I am now free, bulong niya habang ang kanyang labi ay nasa likod ng kamay. Wala nang bisa ang kasal namin, pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin kita makuha? Nanubig ang mata ko sa narinig. Nanginginig ang kamay ko at napatingala. Hindi ko namalayan na tumulong na pala ang luha sa mata ko. Uuwi na tayo, nanginginig kong sinabi. I love you,
Iyon ang kanyang huling sinabi sa akin bago siya tuluyan nawala ng malay. Tinulungan ako ng mga bouncer na buhatin si Hunter patungo sa front seat ng kanyang sasakyan. Mabuti at marunong akong mag-drive ng kotse kaya madali lang ang lahat. Maraming salamat po, pagpapasalamat ko at kumaway. Sumilip siya sa bintana at ninitian ako. Walang anuman, ma'am. Mag-iingat po kayo sa pag-drive. Tumango ako at sinara na ang pintuan ng kotse tsaka sinulyapan si Hunter. Ibang-iba talaga ang aura ni Hunter kapag tulog, nagmumukha siyang bata, pero kapag gising parang leon na hindi maaamo. Sumikip ang dibdib ko nang makita ko na namamasa ang kanyang pisngi. I hate seeing him cry. Hindi ako sanay na ganito siya, hindi ako sanay na magiging ganito siya nang dahil sa kin. Humugot ako ng malalim na hininga at saka inayos ang kanyang seatbelt. Pinaandar ko na ang sasakyan niya at saka bumiyahe na papauwi. Kinakabahan ako at nagdadasal ako na hindi siya madyay gising hanggat hindi ako makaalis. Wala na akong ibang intensyon sa kanya kundi ang tulungan siyang makauwi ng matiwasay. Napagdesisyonan ko na sa kondo niya na lang ko siya ihahatid. Sana may makatulong sa akin dahil hindi ako magtatagal. Hindi pa naman alam ni Abby na umalis ako at baka umiyak na ang anak. Sana pareho pa rin ang password ng unit niya. Nang makarating kami ay nanghingi ako ng tulong sa dalawang guard para tulungan akong buhatin si Hunter na tulog na tulog. Mabuti at may security guard pala sila sa building kaya sinuwerte ako. 4th floor ang unit ni Hunter at medyo nababahala ako dahil baka na-disturbo ko ang dalawang security guard. Nanginginig ang kamay kong inilagay sa bulsa ang susi ng kotse tsaka naunang tumakbo papalabas ng elevator nang makarating kami sa 4th floor. Hinanap ko ang unit niya at nang mahanap ko ay sinubukan kong ilagay ang birthday ko na siyang password ni Hunter sa condo unit niya. Umawang ang labi ko at napaatras ng iyon pa rin ang password niya. Napalunok ako at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang isang malinis na condo unit na tingin ko ay wala nang nakatira. Hindi na ba rito nakatira si Hunter? Napakurap-kurap ako at muling bumalik sa akin ang lahat ng alaala na meron kami sa condo unit na ito. Lahat ng sulok ng unit na ito ay sumisigaw sa masasayang alaala namin na mananatili na lang na alaala. Nilakihan ko ang pagbukas ng pinto at pinalapag ko sa mga guard si Hunter sa malaking sofa. Binuksan ko ang ilaw at pati na rin ang aircon. Binalingan ko ang dalawang security guard na ngayon ay paalis na. Maraming salamat po sa tulong, pagpapasalamat ko. Sorry po sa abala. Umiling sa akin si Manong guard at ngumiti. Nako, walang anuman, ma'am. Kilala na namin si sir. Tsaka, hindi niyo po siya kayang buhatin. Sige, ma'am, aalis na po kami. Tumango ako at pinagmasdan ang kanilang pag-alis. Nang mawala na sila sa paningin ko ay sinarado ko ang pinto at napabuntong hininga. Ang condo unit na ito ay halos naging tagpuan naming dalawa ni Hunter. Saksi ang condo na ito sa pagmamahalan naming dalawa. Mapait akong napangiti at nagtungo sa sala kung saan nakahiga si Hunter. Inayos ko ang kanyang paa at nilagyan ng unan ang kanyang ulo. Saglit akong huminto sa aking ginagawa at tiningnan ang natutulog na si Hunter. Sobrang bait niyang matulog. Napansin ko na hamaba na ang buhok niya at nakita na ang kulot na parehong-pareho kay Theodore. Kung totoo mang hiwalay na sila ng asawa niya ay sa kanila na yun, wala na akong pakiroon. Siguro oras na para ayusin ni Hunter ang buhay niya. Sana mahanap mo ang tunay na kasiyahan mo, Hunter, bulong ko habang nakatitig sa kanya. Sumikip ang dibdib ko at pinipigilan ko na lumuha ulit. Ayoko nang umiyak at gusto ko na siyang kalimutan. Akmang tatalikod na sana ako nang bigla siyang magsalita. You're here, mahina niyang sinabi at biglang kinuha ang kamay ko at hinigit papalapit sa kanya. Umawang ang labi ko nang bigla siyang umupo at ipinilig ang ulo niya. Nang magtama ang paningin namin ay nauna akong nag-iwas ng tingin. Tangina, kumurap-kurap siya, narito ka nga. Hunter, umiling ako sa kanya at hinigit ang kamay ko papalayo sa kanya. Damn, natarante siya at agad hinawakan pabalik ang kamay ko at hinigpitan ang hawak. I am not dreaming, my baby is here. Kumirot ang puso ko sa narinig. Ang kanyang mata ay punong-puno ng emosyon at hindi niya iniwala ang tingin sa akin. Gulong-gulo ang kanyang buhok at halos hindi na ako makahinga nang bigla niyang hinapit ang bewang ko kaya napaupo ako sa hita niya. Hunter, kailangan ko pa bang magpakalasing para makita-kita ulit?
Malungkot na tanong niya sa Kin at hinaplos ang pisngi ko. Kailangan ko pa bang maglasing para puntahan mo ako? Napalunok ako at tinulak ang dibdib niya. Hunter, uuwi na ako, nanginginig kong sambit sabay tayo. Hindi pa ako nakapunta sa pinto nang hinarangan niya ako. Ang kanyang mata ay nagmamakaawa sa akin. Ramdam na ramdam ko ang paghihirap niya. No, umiling-iling siya. Hindi ka aalis, don't leave me again, please. Hunter, narito lang ako kasi tinulungan kita. Then help me. Desperadang sambit niya at marahas na sinapo ang mukha bago ako luhaang binalingan. Help me, Kathy. Tulungan mo ako. Umiling ako at kinagat ng mariin ang labi. Hunter, ang hirap-hirap ng sitwasyon natin. Bakit hindi mo tulungan ang sarili mo? Bakit ba palaging ako? Kasi ikaw lang meron ako. Natigilan ako sa sinabi niya. Ikaw lang ang meron ako, Kathy. Please, take me with you. Mas lalong sumikip ang dibdib ko. Parang pinipiga ang puso ko ng ilang beses. Nasasaktan ako sa kanya at naaawa. Gusto kong siyang yakapin at sabihing mahal ko siya pero hindi ko kaya. Hunter, I can't. Umiling ako at pinigilan ang sariling luha na tumulo. Please, mag-move on ka na. Ginulo niya ang buhok niya at gigil na gigil akong tiningnan. Why? Why can't I have you, Kathy? Bakit kahit kailan hindi kita makukuha? Pinirmahan na niya ang annulment paper. Wala nang problema, pero ikaw, bakit? Ayusin mo buhay mo, Hunter, nag-iwas ako ng tingin. At kalimutan mo na rin ako. No, nagulat ako at napatili ng marahas niyang hinawakan ang braso ko at tinulak ako patungong sofa kaya napahiga ako. Napasinghap ako nang bigla niya akong dinaganan at sinunggaban ng marahas na halik. Pilit ko siyang itinulak pero mas malakas siya sa Kin. Ang kanyang kamay naging malikot at umabot sa hita ko. Nataranta ako sa kanyang gagawin kaya malakas ko siyang itinulak. Hunter, tama na. Naiiyak kong sigaw. Tama na, please. Humagulal na ako at nailagay na lang sa dibdib ang kamao ko. Natigil at pumirm ang kanyang labi sa leeg ko. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pabango at alak sa hininga niya. Tama na, hamina ang boses ko. Nagangat siya ng tingin sa akin. Ang kanyang mata ay wala ng emosyon at salubong ang kilay. Umalis siya sa pagkadegan at sumandal sa sofa. Napapikit ako at sinapo ang mukha tsaka tahimik na umiyak. Bumangon ako sa pagkahiga at lumayo sa kanya. Hinihingal ako habang ang buhok ko ay gulong-gulo na. Nilingon niya ako gamit ang kanyang malamig na mata. Get out! Nagulat ako sa kanyang sigaw. Umawang ang labi at akmang magsalita pero sumigaw siya muli. Get out! Sigaw niya at sinapo ang noo. I don't want to see your face again. Get out! Parang may karayom na tumusok sa puso ko nang marinig ko iyon mula sa kanya. Hindi ako nagsalita at mahinang tumango. Nanginginig ang tuhod ko at muntik pa akong hindi makatayo dahil sa panghihina. Lumabas ako sa kondo niya na sapo-sapo ang bibig. Mas lalong bumuhos ang luha sa aking mata. Narinig ko ang padabog at pagkabasag ng ilang bagay mula sa loob. Umiling ako at tumakbo patungong elevator. Nang magsara na ang pinto ay doon ko iniyak ang lahat. Wala na talaga, at ayaw ko na rin. Ang dami na namang orders. Pakantang sabi ni Sat habang daladala ang papel na may lista ng mga order. 2 linggo na ang nakakipas at nagsimula ng lumago ang negosyo, syempre, sa tulong din ni Abby dahil mahilig siyang mangumbinsi ng mga tao kaya maraming nahihikayat. Wala pa namang masyadong nakakilala pero kadalasan sa mga bumibili ay mga katrabaho lang din ni Abby. Ngumiti ako sa kanya at sinubuan ng saging ang anak ko na naglalaro ng robot. Hindi na yata pwedeng mahiwalay ang laruan na yan sa kanya dahil umiiyak kapag kukunin. Okay na rin siguro na may hawak siyang ganyan kasi nagagawa ko mga trabaho ko. Kapag kasi umiiyak si Theodore ay matatagalan ako. Umupo si Abby sa tabi ko at ipinakita sa akin ang papel. Ayan, magiging busy ka na naman. May bagong dumagdag. Mukhang bet ang cupcakes mo, tsaka suggest ko na bagong flavor naman, Kathy, para hindi sila mauumay. Tumungo ako. Iyon nga ang ginagawa ko. Gumagawa ako ng mga bagong flavors para may bagong matitikman ng mga customers ko. Tsaka para unique at hindi makikita sa ibang cupcake shop. Kinuha ko ang papel at tiningnan. Marami ang nagpapareserve, may iba ay mula pa sa malalayong lugar. Napabuntong hininga ako at inipit ko sa notebook ang papel upang hindi mawala.
By the way, nilingon ako ni Abby. May chika pala ako. Tumungo ako sa kanya at pinunasan ang gilid ng labi ni Theodore at pinainom ng tubig. Kain ka pa banana? Tanong ko at ginulo ang buhok. Ang haba na ng buhok mo. Kinuha niya ang isang unan at inilagay sa ibabaw ng hita niya. Kilala mo si Mr. Vanderbilt, di ba? Natigilan ako sa kanyang tanong. Napalunok ako at mahinang tumango. Grabe, annulled na pala sila ng asawa niya. Hindi makapaniwalang sambit ni Abby. Tsaka naging babaero, sarap putulan ng alaga, ha? Nakakaloka, nakita ko sa bar noong nakaraang araw. Nakikipaghalikan sa mga babae kasama mga barkada yata na mga mayaman, ewan. Umiling si Abby at napangiwi. Kaya natatakot ako na mag-asawa, baka matulad lang din ako sa mami ko. Napayuko ako at kinagat ang ibabang labi. 2 linggo na simula nang nangyari iyon. Totoo nga na hindi na niya ako gustong makita. Sa kwento ni Abby ay talagang sinisira na ni Hunter ang buhay niya. Pero, hindi ko na dapat pakialaman at alalahanin ang buhay niya. Kung iyon ang gusto niyang mangyari sa buhay niya, bahala na siya. Basta ako, kakalimutan ko na siya. Iyon na lang ang tanging paraan para hindi na ako masasaktan kapag magkaharap kami muli. Sana makahanap siya ng babaeng mamahalin siya at mamahalin niya ng todo. Yung hindi tinatago, hindi sinisekreto at higit sa lahat ay hindi katulad sa amin. I am wishing him the best, kasi kahit papaano, naging malaking parte rin siya ng buhay ko.